Malinaw, malinaw. Yes. Ngayon, simple. Guys, ang pinaka-importante, una, ma-develop yung abundant mindset. Nakuha? Huwag mong isipin na hindi mo kaya. Kaya mo yan. Lahat ng bagay, hindi design para bilhin. Minsan kasi, pag nakita mo, may branded. Pangit. Kaya pangit kasi totoo, wala kang pambili. Tama, mali? Diba? Minsan nakala mo naghihirap ka. Alam nyo ba na mas marami ang pera kumpara sa tao? Nakuha? Yun nga lang, hindi mo lang kasi nailagay ang sarili mo sa tamang oportunidad. And ladies and gentlemen, maswerte kayo na nandito tayo sa SGI na malaki ang pwedeng potensyal na kikitain ng bawat isa. Yes. Ako nahiyaman ako mag-promote kay Chandler. Kasi pamangkin ko pwede mo sabihin. Pero worth niya kasi dahil tinatrabaho niya. Okay? Although ang number 1 is na-break yung nakaraan, si Mon Marasigan, yung 1 million, may more than 1 million. Wow. Okay? And si Chandler, pagkaalam mo ang kano ko ngayon, 600,000. Now, syempre kung siya, nagawa niya, syempre ang next na goal is kayo unti-unti itatawidin kayo papunta doon. The only way is kailangan ng magtulungan. Kaya bawal dito yung talangka, yung hilaan. Yan ang mindset ng mga at attitude ng mga taong mga naghihirap sa buhay. Nakuha? Yes. Malalaman mo kung ang attitude mo negative. Pag may successful na tao, nasasaktan ka. Imbis dapat na ma-inspire ka. Tapos yung dating parang binubuli-buli lang, nakita mo successful, nakos masakit na yung puso mo. Kasi bakit? Parang feeling mo na left behind ka na. Nakuha? Uulitin ko, ang pagtatagumpay sa mundong ibabaw ay hindi po ito nakadesinyo lang sa tao. Hindi lang po tao ang gumagawa nito. Wala tayong, kahit may mga tao hindi magagaling, pero binigyan ng biyaya ng Panginoong Diyos, hindi natin mapipigil ang blessing na meron sa kanila. Yes! Hindi mo makakalain yung isa sa downline ni Chandler kasi Ryan Olan. Isang nagbabantay sa bahay ng bata. Diba? Pag narinig niyo po ang kwento ng Ryan Olan, ay very inspiring. Ang asawa niya, nasa ibang bansa, nasa Italy. So yun ang nag-feed. Kinikwento palagi ni Ryan, tumutulo dating luha nung nagsisimula, na pagpunta sa family nila, ina-underestimate siya sa family ng wife niya. Kasi siya, walang trabaho, tawiran. Kaya pangarap niya na sana din mag-abroad. Kasi, parang underestimated. Parang ako din sa naikwento ko sa inyo, diba? Pero sabi ko sa kanya, subukan mo, tingnan mo to at seryosuhin mo. 1 taon, pag wala nangyari, mag-abroad ka. Pero aralin mo, sundin mo lang kami. And right now, ang Ryan Olan, yung kinikita ng asawa niya, dinodoble niya 1 buwan. So hindi natin masisisi kung sino ang isang tao. But the very important is paano mo tingnan ang sarili mo. Pinakamahirap po sa isang tao yung may pride. Yung titingnan mo dahil may itsura ka, maganda ka, gwapo ka, tapos feeling mo, hindi itong bilong ng ginagawa ng mga kaibigan mo, kakaiba ka. Alam mo ba, ang pagyaman ay kailangan maging abnormal ka muna. Tama. Abnormal ka muna. Tingin nyo ba normal ba na tao ang natutulog ng madaling araw? Diba? Hindi pa nga ako umuwi, airport to airport ako eh. Isipin mo galing to Bigaraw. Kaya Tugigaraw, Akari, tapos Sunday, airport, ang gamit, dadali na ng driver ko, palit gamit lang, napasok na naman sa airport. Pag-uwi ng Saturday, may meeting kaagad sa condo. Ang tulog ko, nakahiga na lang ako dun sa may, bago pa kami tatawagin, late na kami tinawag kasi nakatulog ko, buti driver ko, nagising. Okay? Ang tulog ko, aeroplano lang, pagdating Bacolod, trabaho na naman. Yan ay hindi po normal. Tama, mali? Tama. Nakuha? Yes. Kung titingnan mo, marami nagsasabi, grabe, Chairman, nakakapagod yung ginagawa mo. Diba? Sabi nga ng iba kong kasama, ano bang akimat ang meron ka? Nakuha? Pero sabi ko, matagal ko kasi ito inantay. Ang opportunity, tulad na sabi sa akin ng tatay ko na unang mentor ko, hindi lang sa oras na lahat ay meron. Nakuha? Yes. At pag dumating ang oras na meron, strike while the iron is hot. Yes. Huwag mo palampasin ang mga chance na dumating sa buhay mo. Hindi mo pwedeng sabihin, bata pa ako, saka na.
hindi ko pa kailangan yan. Marami pang oportunidad. No. The best na bata, mag-aral ng negosyo at magpayaman. Yes. Nakuha, kasi for the rest of your life, ang dami mong masisave. Klaro-klaro. Yes. Pwede mong sabihin sa akin, kasi ang makasama ko nag-aaral, parang baduy naman pag nag-networking ako, pagtatawanan nila ako. Yeah, ganun talaga sa una. Kaya nga naging magaling si Fernando po kasi may Paquito Diaz eh. Tama mali? Tama. Di ba? Walang magaling na bida kung walang kontrabida na magaling sa buhay natin. Yes. Tama? So ang minsan ang nangyayari lang kasi ang mindset lang natin, ayaw mong mapagsabihan, puno tayo ng pride. Kaya guys, tulad nga ng sinasabi namin, yan po ay nilalabalang at itinatapon yung pride. Tama? At ang kompetensya ng pride ay tide. Tahid. Mga saun po yun. Nagbubula lang yan. So ibig sabihin, kailangan natin tanggalin yan, kapatid. Di ba? Yung attitude kagaya yan. Yung attitude mo, puno ka ng takot, puno ka ng duda, pero gusto mong yumaman. Pero yung feeling na naramdaman mo, palaging may takot ka. Puno ka ng takot ka ma-failure, takot ka na walang mangyari. Tama? Pero gusto mong yumaman. Yan ay kailangan labanan mo muna at ma-overcome mo muna. Mayroon isang kwento niyan. Sa loob po ng palasyo, hindi tumungo ha. Sa loob po ng palasyo, mayroon po isang daga. At every time na lumalabas siya gabi-gabi, para maghanap ng pagkain, hinahabol siya ng pusa. Na pag nahuli sila, pinapatay sila ng pusa. Alam mo, takot na takot ang daga. At isang gabi, nag-pray siya, tinawag niya Fairy Godmother. Fairy Godmother! Magpakita ka sa akin, tulungan mo ako. Nagpakita ang Fairy Godmother. Ano ang problema mo, daga? Sabi niya, ang problema kong malaki, every time na lumalabas kami sa gabi, tuwing lalabas kami, hinahabol kami ng pusa para patayin. Baka pwede gawin mo akong pusa para hindi na ako hahabulin or papatayin, ma-enjoy ko ang buhay ko sa palasyo. So sige, pag ginawa kitang pusa, anong gagawin mo sa daga? Kukumbinsin ko ang kapwa pusa ko na hindi namin uulihin at papatayin. Magandang motibo. Tama? Kaya sabi niya, pumikit ka. Nung pumikit siya, minagic siya, ching! Ginawa siyang pusa. Tuwan-tuwa siya. Diba? Tuwan-tuwa siya. Pusa siya, hindi siya ngumo. Kasi kung may gano'n na. Guys, paglabas sa palasyo na enjoy that night, ang hindi niya alam pinabukasan, yung mga alagang aso, binibitawan. Tama? At hinahabol naman itong mga pusa. So nagtatago na naman, kasama siya, takot, nagtatago. Alam mo, every ilang araw na napapansin niya, gano'n na lang ang cycle ng buhay nila. Nag-pray na naman siya, tinawag niya si Fairy Godmother. Fairy Godmother, tulungan mo ako, magpakita sa akin. Nagpakita naman si Fairy Godmother. Ano na naman ang problema mo, pusa? Fairy Godmother, nung ginawa ko pusa, na-enjoy kong gabi. Pero yung umaga, hinahabol kami ng aso. Baka pwede, mag-request ako ulit, gawin mo akong aso para ma-enjoy kong buhay ko sa palasyo. Alam mo, tinanong siya, pag ginawa kitang aso, anong gagawin mo sa mga pusa? Kukumbinsin mo papasok na huwag habulin ng mga pusa. Guys, maganda ang motibo. Kaya sabi ni Fairy Godmother, sige, pumikit ka. Minagic siya. Ching! Ginawa siya? Aso. Tumawag siya, oh! Hindi ulit, ngungo. Tumawag siya, naging aso siya, tuwang-tuwa siya sa buhay niya. Dahil naging aso siya. So na-enjoy niya ang buhay sa palasyo. Nang isang araw, isang linggo, natutuwa siya. And hindi niya alam, pag weekend, inilalabas ang mga aso, kasama siya. Kasi dadalhin sa gubat para sa hunting. At ang kalaban dun sa gubat ay mga mababangis na leon. Mas matindi. Tama? Okay. So nung nandun sila sa gitna ng gubat, kung ano mga kalaban nila doon, grabe. Siya naman natakot, talagang pumiglas siya, nakawala siya. Tago siya ng tago doon sa gubat. At alam mo, tinawag niya ang Fairy Godmother. Fairy Godmother, magpakita sa akin, tulungan mo ako. Nagpakita ang Fairy Godmother. Nung nagpakita sa akin ang Fairy Godmother, ano na naman ang problema ng aso? Alam mo, Fairy Godmother, okay na naman doon kami sa palasyo. Ang problema, dinala kami dito para manghunting. Ang matitindi at mababangis ang mga hayop dito, lalo na yung leon. Mamamatay ako dito, tulungan mo ako, gawin mo akong leon.
para ma-enjoy ko na ang buhay ko sa gubat na to. Nag-request siya ulit. Sabi ng very good mother, pag ginawa kitang leon, anong gagawin ko? Ako at isang pinakamabait na leon na hindi nakain ng mga hayop. O dahil maganda ang motibo, anong ginawa sa kanya? Minadject, ginawa siyang leon. Nang nag-grow siya, takot lahat sa kanya. Respetado siya sa loob ng gubat. Tuwan-tuwa siya dahil siya na yung king of the jungle. Pero isang itla, nagulat siya, may pumutok. May hunter na pumibira sa mga leon. At isang sita niya, ang kasama niya. Pag tinamaan sa ulo, labas ang utak, patay. Mas malaki pa sa kanya at mas matikas pa yun. Tago na naman siya. Tinawag din na naman ang very good mother. Very good mother! Nagpakita ang very good mother. Ang sabi ni very good mother, ano na naman ang problema mo? Sabi niya, ginawa ko akong leon, pero may mga hunter na naman sa loob ng gubat. Mag-request ako huli na. Gawin mo na akong tao para ma-enjoy ko na ang buhay ko. Okay? So mabigat-bigat na ng request, tama? Naging demanding na siya. Sabi ng very good mother, ipikit mo yung mata. Guess what? Nung nagpikit siya ng mata, minadject siya, ching! Anong nangyari? Ginawa siyang daga ulit. Nagreklamo siya. Bakit mo ako binalik sa daga? Sabi ng very good mother, naalala mo? Nung ikaw ay daga, isang daga pala, iginawa kitang pusa, takot ka sa mga aso. Tama? Nung ginawa naman kitang aso, takot ka sa leon. Nung ginawa kitang leon, takot ka sa tao. Kahit gagawin kitang tao, kung ang puso mo ngay daga, daga ka pa rin. Tama. So, minsan underestimate kasi natin yung itsura natin. Tinitingnan natin yung mga tao, ay ito yan, ano yan, ay big time yan, ay magaling yan. No, hindi mo masasabi hanggat pinususuman. Hanggat nagtakot ka sa pagkakamali sa isang bagay, kapatid, hindi ka matututo sa mga bagay-bagay. Hindi usapan kung matagal o luma ka. Minsan ang nagiging reason natin, bago pa lang ako eh. Tandaan mo, ang pagkakamali mo ngayon at pagkakamali mo sunod na linggo, sunod na buwan, sunod na taon, same pa rin yan, pagkakamali pa rin yan. Pero yung pagkakamali mo ngayon, pag na-execute mo na at inayos mo, bukas, hindi ka na magkakamali. Kaya very important yung attitude. Yung dapat mapagsabihan ka, may GLNA ka, yan ang pinakasusi sa lahat. Good listening, learning, attitude. Hindi po ito pagalingan. Ito po i-absorb mo lang. Uulitin ko, this business is as no-brain business. Hindi ka mag-iisip. Scripted po ang pagtatagumpay ng bawat isa dito. Pag sinabing scripted, kwento na pag ito ginawa mo, nag-attend ng training at in-apply mong training, darating ang time, yayaman ka. Yes. Yung pagiging successful, yes, scripted yun. Kasi sinabi ko na yun dati, na itong pwedeng mangyari sa inyo. Nakuha? Yes. Even ang pagkapatay ni Jesus Christ at ang pagkanyang pagkabuhay, isa scripted. Kwento niya na ilang beses, 3 beses. Kung hindi sa totoong Diyos, isipin mo kwento niya na mamamatay ako, eto mangyayari sa akin, ipapako ako. After that, kinikwento niya na yung agony bago pa nangyari. May isang senaryo pa nga, nung kinikwento niya, sinasabihan siya ng kanyang right hand na si Pedro. Sabi ni Pedro, Panginoon, hindi pwedeng ganyan ang mangyayari sa iyo. Ano ang sabi niya kay Pedro? Lumayo ka, Satanas. Kasi yung spirit pumapasok. Tama, isipin mo yung kanang kamay niya na si Pedro ay sinabihan niya. Kasi yung espiritu ng negative, yun ang pinapalayas niya. Hindi si Pedro. Kaya pag alam niyo na ngayon, pag negative ang kausap niyo, lumayo ka sa talas. Ang challenge ay ini-endure. Pero yung tukso ay nilalayuan. Yes. Tama? Tama. Layuan mo mga tukso, yung mga negative. Huwag mong patulan, huwag mong awayin. Guys, kahit gaano kagaling ng isang tao, pag negative na po ang tumama, nakuha, at yung attitude ng isang tao mapagpatol, ako na nagsasabi, naku, napakahina kong nilalang. Again, pag wala kang forgiveness,
Di ba, nagbibit-bit ka ng sama ng loob? Sama, pinagsama-sama mo. Sasabog yan. Sama ng loob. Ang pinupoison mo, again, sarili mo. At inusong mo, killing me softly. Hindi mo pinapatay sarili mo, pangarap. Sarili. Malinaw. Kaya very important, mga kaibigan, mga kapatid, yung attitude na dapat ayos. Wala po, hindi ko kayo kilala. Ngayon lang tayo nagkita-kita. Hindi ko alam paano kayo pinalaki, anong mga trauma nyo sa buhay, pinagdaanan. Tulad yan na sabi ko na ikwento ko kahapon, marami din po nang maliit sa akin, nag-bully sa akin, di ba? Marami nag-underestimate, abandon ako sa family, pinapalayas ako, lumayas ako, di ba? Pero yun, lahat ng mga pinagdaanan ko na yun, ikinonvert ko sa lakas. At lahat yun, hindi para gumanti sa tao, kundi ipinakita ko na pag ako nasa posisyon, maging mabuting tao ako sa mga tao. Malinaw? Yes. Kasi minsan, ang weakness po ng mga networker, ng mga maraming na-discourage, maraming nako, ba't kayo nanggang? Pag ako nagkakotse, dahil negative ka, magharang-harang ka, sasagasaan ka. Pag ako yumaman at nangutang ka, iwan ko na kahit 5 doon, hindi kita papautangin. Huwag po gano'n. Diba? Yan ay mga negative na attitude. At kung magtatagumpay ka man, sigurado babawiin yan. Tulad yan ang sabi ko, ang pinakamayamang tao po sa balat ng lupa ay sino? Si Lord. Si Adan, hindi si King Solomon. Kasi paradise ang ipinagkatiwala sa kanila. Pero dahil hindi nga sila marunong mag-alaga, itbinawi sa kanila. So ibig sabihin, tayo ay katiwala. Talento, galing, lahat yan. Pag hindi tayo marunong umalaga at hindi magandang attitude natin, babawiin yan sa atin. Klaro-klaro. Klaro. Kaya mahalaga po ang attitude sa tagumpay ng tao. Very important. So alamin mo yung weakness mo at strength mo. Minsan, sinasabi mo, ayaw kasi ng ginagawa niya ganyan, tas yung pang ginawa. Minsan, pinagpipray mo din. Lord, sana ma-overcome ko, maging malakas ako sa ganitong bagay. Sana sa mga paninira, sana lumakas ako at mapagtagumpayan ko. Hindi ako maging reactive. Maya-maya nandiyan na naman yung mga pang-asar sa buhay mo. Paano ka makakaiwas? Eh di ba yung mga pinanalangin mo? Kung anong pinanalangin mo, sinasagot. Tama. Kasi bakit? Hindi yan titigil yung mga pang-asar hanggat matuto ka na hindi na magpapaasar, hindi papatuloy. Malinaw. Malinaw. Kung anong kailangan kailangan talaga ma-overcome natin. Everyone has a weakness. Wala naman perfecto eh. Kahit may kaibigan ko si perfecto, hindi nga ma-perfecto yung ginagawa. Diba? Lahat may mali. Pero siyempre, tulad na sabi ko, the good thing is this. Hindi natin pwede i-judge ang sarili natin na sila magaling, tayo hindi. Dahil hindi tayo alligator. Tayo ay isang nilikha ng Panginoon kagaya sa walis niya. Kung babalikan natin sa Genesis. Ibig sabihin, special tayo. Yes. Hindi kung anong tinapos mo. Hindi kung anong narating mo. Hindi kung anong itsura mo. Nakuha? Yes. Ang kailangan mo lang aralin, magpursigi ka. Alamin, every training attend ka lang. Ako ilang taon, 4 na taon, wala pong nangyari sa akin. Yung mga klase ko, inimbita ko, di ba? Wala, pinagtatawanan, walang mangyayari. Parang trabaho daw na walang trabaho. Pero nakita-kita kami paglipas ng panahon na milyon-milyon na kinikita ko. Alam mo, sabi nila sa akin, sayang, ba't hindi mo ako pinilit? Tama? So sa umpisa, ganun talaga. Una, maraming negative at mga discourage na mangyayari sa buhay. Malinaw. Kaya very important na kaagad, na-sealed ka na. Dapat ayos na yung attitude mo. Kasi kung doon pa lang sa mga salita, mabilis ka mag-react, mabilis ka magpa-apekto, ako na magsasabi, anong klaseng attitude meron ka pag ikaw successful na? Eh sigurado mapagpatun ka. Tama, mali? Tama. Sigurado hindi ka humble. Sigurado saksakan ka ng pride. Sigurado ikakapahamak mo. Ang success is very sensitive. Dangerous. The more na bumibilis ang tagumpay mo, mas lalong aware ka dapat sa mga ginagawa mo sa buhay. Kasi mas maraming nakatingin sa'yo. Mas maraming impluensya.
the more na magaling ka, nasa gitna ka nakatayo, lalong aware ka dapat sa mga sinasabi mo. Na dapat naka-inspire ka, nakapagpasaya ka sa tao, nakapag-motivate ka. Kasi lahat ng mga nakikita nila na mali, yun din ang sinusundan nila, akala nila tama. Malinaw. Malinaw. Attitude is very important. Kasi yun yung influence ko. Yung leadership, kagaya ng nangyari kwento sa Kuala Lumpur, Malaysia. Olympic game. Ilang years na lumipas. Marathon race. Tumatakbo sila, marami. Expected arrival, hindi dumating na yung expected hour of arrival. Walang may nakarating ng isa. So 30 minutes na doon na tumatakbo after the arrival. Nagpaikot, nagpalipad ng helicopter. Nakita nila sa ibang way pala napunta lahat. Kasi merong hiwalayan. Nang isa papunta sa finish line, hindi sila aware. Ang isa naman doon sa kabila kasi malayo yun pag marathon na tinatawag. Ngayon, tinanong yung unang-unang leader nung pinahinto sila. 30 minutes sa arrival, expected lagpas sila, walang may dumating na isa. Bakit doon ka pumunta? Tinanong yung una. Sabi niya kasi nung tumatakbo ako, tinitingnan ko sila nung naghiwalayan, akong nauna, tinitingnan ko, sumusunod sila. Akala ko tama. Tinanong naman yung mga sumusunod, bakit kayo sumunod? Narito kami nung naghihiwalayan. Pero dahil may nauna na tumatakbo na kumpiyansa, sinundan namin lahat. So very important ang leadership. The way you talk, the way you act, the way you react, kung anong tao ka. Paano kung nagpo-post ka na hindi maganda sa Facebook? Hindi akala ng mga downline mo, gano'n pa rin. Sorry ha, tabi-tabi po. Let's talk, real talk. Tama? Ano bang magiging? Pag nagparinig ka doon, bibigyan ka ba ng 1 milyon? Tama? Siguro may sama ka ng loob, mag-usap kayo. Mag-usap kayo, masisinan. Mag-usap, pakinggan, both sides, hindi yung side mo, pakinggan mo rin yung side niya. After that, saan kayo mag-met up? Kasi wala naman nananalo sa argument, wala nananalo sa debate. Magkakasakitan lang po parehas. Pag hindi ka nakinig, wala pang mabubuo na usap na maayos. Malinaw? So anong punto ko? Kaya inuuna ko sa inyo, yung tinatawag na attitude muna. Pinakamahalaga yung attitude at lahat yung attitude again ay magsisimula sa tinatawag na tamang kaisipan. Kontrahin mo yung mga negative na mga iniisip mo. Duda, takot, kung ano-ano, mahilig ka mag-entertain sa mga Facebook, mga chismis, balita, kung ano. Alam mo sa TV, sa Facebook, toksin yan lahat ng makikita mo. Sa totoo lang, walang binabalita sa TV, for only 5%, very few, ang binabalita na positive. Lahat ng binabalita, puro negative to catch the attention. So lahat dahil puro negative ang nangyayari sa paligid, ikaw nag-aaroon ka ng takot, napoprogram ka. Nakuha? Oh. So ang feeling mo, hindi mahirap ang buhay. Kaya very important na dapat ikaw, maayos mo ang mind programming mo. Pag ayos ang mindset, maayos ang attitude, the rest it will follow. Mahalaga ang attitude? Yes. Mahalaga ang attitude? Yes. Okay. So anong tamang attitude? GLLA. Okay, sabi nga kung anong GLLA? Good listening and learning attitude. Attitude. Listening, una muna listening. Good listening, Good learning, listening and attitude. learning Kasi, attitude. hindi ka mag-learn pag hindi ka nag-listen. Yes. Tama? Kaya Tama. good listening, learning, attitude. Dapat marunong ka munang makinig. Kasi pag hindi ka nakinig, hindi ka matututo. Malinaw. Malinaw. Okay, so let's proceed to the skills.